at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay may awitan, dapat nating pakinggan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan. Langit ay ating samahan, walhati ipapurihan. Jesus na ating buhay, tayo ay mag-awitan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, ang hari ng kalangitan, ang sinugo na hirang, ang sasaling kaligtasan, nasa piling kanluran. Hayot ating ipagdiwang ang berbong naging laman sa Israel na banal. Emmanuel ang ngalan, tayo ay mag-awitan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, batis ng kapayapaan, sa iyo ang karangalan. O Jesus, tunay na hirang na nagbibigay buhay, ang walhati iyong iniwan at sa amin nakipisan. Tinanggap mong mamatay upang kami ay mabuhay. Tayo ay mag-awitan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, Panginoon, sa pagpapasimula po ng aming pagdiriwang ng kapang-anakan ng aming Panginoong Hesus, ay naririto po kaming muli, dakilang Diyos, nagkakatipon, bagamat magkakalayo, Panginoon, ay salamat po sapagkat maaari kaming makasamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. At sa gabi pong ito, dakilang Diyos, ay pinupuri ka po namin at pinasasalamatan nga po sa pagkakataon na ito na kami ay makapagdiriwang sa ganitong kaparaanan, Panginoon, sa araw ng Kapaskuhan. Dakilang Diyos, dalangin namin na kayo po ang manguna sa aming gawain sa gabing ito at patuloy na maihanda niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, lalong higit, Panginoon, sa
pakikinig po ng inyong mga salita. Nawa Panginoon, maituon nga po namin ang aming mga puso at isipan sa tunay na diwa ng Kapaskuhan na aming pong pinagdiriwang Panginoon, higit sa lahat, ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, nawa po ay kayo ang aming maitaas, kayo po ang aming maparangalan sa lahat po ng aming gagawin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sa Mateo, Kabanata 2 po, mga talata 1 hanggang 12 ay ganito po ang sinasabi. Ang pagdalaw ng mga pantas. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Okay? Saglit lang po, Pastor. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born of the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing hallelujah, all ye choirs of angels. Oh, sing all ye blissful ones of heaven above. Glory to God in the highest glory. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Ye Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Okay, marami po salamat sa naghandog ng awit. Kaya nyo yun. Ngayon ang pasimula ng ating simbang gabi. Nakamiss na yung ating nakagawian na simbang gabi na face-to-face ay hindi na katulad ngayon. Ano? Pero sa Sabado at Linggo, face-to-face na po tayo. Kaya matin po kayo. At ang tema ng ating simbang gabi, ito yung tema ng ating distrito ay Christmas and Christ in the midst of pandemic. Ang Pasko at si Kristo sa gitna ng pandemyang ating nararanasan ngayon. At ito yung pangalawang pagdiriwang marahil ng Pasko sa gitna ng pandemya. Sa isang kisap mata ay binago ng pandemyang ito ang ating nakasanayang buhay. Kaya nagkaroon ng new normal. Itong ating ginagawa ngayon ay new normal kasi nga dati standing ovation ng mga church pag simbang gabi dahil nga sa pandemic ay naging virtual yung iba. Nagsara ang ekonomiya ng bansa, na-lockdown tayo sa ating mga bahay, at nagsara ang mga iglesia. Maraming nawala ng trabaho, maraming buhay ang nawala at nalugmok sa kahirapan at kawalang pag-asa.
Ang virus na mabilis na kumalat sa buong mundo, na bumago rin sa pananampalataya at sa paraan ng pagsamba. Napilitang magsara ang mga simbahan, pero binuksan naman ng Panginoon ang bawat tahanan na maging sentro ng pagsamba ng bawat pamilya. Maraming dulot na negatibo, pero marami ding dulot na positibo ang pandemyang ito. Tulad ng nasubok yung ating pananampalataya, natuto tayong umasa sa magagawa ng Panginoon, at natuto tayong mag-adapt sa bagong klase ng buhay. At ngayon sasapit na naman ang Kapaskuhan sa gitna ng pandemya. Paano natin mararanasan yung abundant life? Paano natin maibabahagi ang ating buhay para sa iba? Ito yung subtopic, no, ng ating team, na abundant life can be measured by sharing of life in the pandemic time. Sa text ng ating pinagbatayan, ito ay tungkol sa buhay ni Haring Herodes, King Hero. Di pa man uso ang virus o pandemya noon, sa kanilang kapanahunan ay may pandemya nang lumalaganap sa buhay ng mga taong nasasakupan ni Haring Herodes. At ang virus na ito ay ang pagiging greed o pagiging sakim at pagkatakot na mawala ng kapangyarihan. Sa text ng ating pinagbatayan, ang sabi doon ay, naligalig si Herodes, ganun din ang buong bayan. Ibig sabihin, yung feeling ni Herodes sa pagkaligalig niya ay naipasa niya sa buong bayan. Naipasa niya ito sa kanyang nasasakupan. Parang virus, no? Nag-viral yung kanyang nararamdaman. At ito rin ay naranasan ng mga taong kanyang nasasakupan. Sabi doon, naligalig si Herodes, ganun din ang buong bayan. Ibig sabihin, ang nararamdaman ay contagious. Ang feelings ay nakakahawa. Ang anumang nararamdaman natin ay naipapasa. Samantalang si Herodes lang naman yung naliligalig, pero naligalig din ang buong bayan. Sino nga ba si Herodes? Kilala si Herodes bilang tuso, no? Clever sa Ingles na ginamit na salita. Ibig sabihin ay tuso siya. And then at the same time, a lion-hearted king. Yung may pusong leon, na ibig sabihin isang haring walang puso. A merciless king, no? Walang awa, walang habag. At the same time, a murderer king, isang mamamatay tao, no? Lahat ng banta sa kanyang trono ay tiyak na kanyang ipapapatay, no? Sabi nga ng kasabihan ng kanyang kapanahunan, mas mapalad ang baboy sa kanyang kapanahunan, sapagkat kung ikaw ay magiging banta sa kanyang trono, sa kanyang pagiging hari, ay tiyak na mamamatay ka. Kaya mapalad ang baboy kasi may spare yung kanyang buhay kaysa sa maging banta ka sa kanyang trono, ay tiyak na mamamatay ka. Ipinapatay niya ang kanyang asawa, 2 anak na lalaki, ang kanyang ina, ang kanyang lolo, kapatid na lalaki, at ang pagpaslang sa mga batang 2 taon pababa sa panahon ng kapanganakan ni Jesus. Makita natin dito na ganoon siya kasama, ganoon siya ka-merciless, walang awa. Pag nakikita niya na ito ay banta sa kanyang trono bilang hari, kahit na anak niya pa, kahit na asawa niya pa, kahit nanay niya pa, tiyak na ito ay kanyang ipapapatay. Kaya nga, paano nga ba nilamon ng kapangyarihan at pagiging sakim sa kapangyarihan si Herodes?
Una, hindi naranasan ni Herodes yung masaganang buhay, yung abundant life at kagalakan sa kabila ng kanyang pagiging hari. Bilang isang hari, nasa kanya na ang lahat. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay ang pagiging hari ng kanilang kapanahunan. At kung ikaw ay hari, ikaw din yung pinakamayaman. Nasa iyo na ang lahat. Kayamanan, kapangyarihan. Wala nang hihigit pa sa pagiging hari ng kanilang kapanahunan. Pero makita natin dito na siya ay naliligalig. Naliligalig siya sa isang bagay na hindi pa dumarating, and at the same time ay nandoon din na siya ay may pagkatakot na ang nabalitaan niyang pagsilang ni Jesus ay isang banta sa kanya, sapagkat ang sabi sa kasulatan, sa propesiya, isisilang ang hari ng mga hari. At ang ganun din ang sabi ng mga pantas, isinilang ang Mesyas, ang bagong hari. Eh siya isang hari, no? Kaya siya'y natatakot, no? Na baka siya'y mapalitan, na ang bagong silang na si Jesus ang pumalit sa kanya. Kaya gayon na lamang yung kanyang takot, kalungkutan, at pagkaibigay. Hindi niya naranasan ang kagalakan nung unang Pasko dahil sa takot na mapalitan siya bilang hari. He misses the first joy of Christmas because of greed and fear. Imagine, nasa iyo ang lahat, no? Kapangyarihan, kayamanan, pero may takot, may ligalig. Ibig sabihin, hindi pala ang kayamanan ang nagbibigay ng assurance sa isang tao. No? Wala siyang kasapatan sa kanyang buhay. Wala siyang nararamdamang peace, bagamat nasa kanya ang lahat. Kung tayo naman ay nasa pangkaraniwang buhay, no? Iniisip naman natin na kung naging mayaman lang sana ako, kung sana ay pinagpala ako, siguro ay ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Yun naman yung madalas nating isipin at sabihin sa ating sarili. Pero si Herodes, nasa kanya na ang lahat, pero malungkot siya. Nasa kanya ang lahat. Isang hari, pero naliligalig. Isang hari, pero hindi niya naramdaman at naranasan ang unang kagalakan ng unang Pasko. Ang buhay ni Herodes ay makikita rin sa ating buhay sa makabagong panahon. Minsan kahit na nasa atin na ang lahat, malungkot pa rin tayo kasi ang dami nating iniisip sa ating mga buhay. Kuminsan, hindi pa dumarating yung problema, nandoon na yung kabagabagan, naliligalig na tayo. Kuminsan wala pa yung problema, ay nandoon na yung pagkatakot natin sa hinaharap. Ganon din sa pangkabuhayan, no? Ibig sabihin ay mayroon pa tayong gagastahin, kakainin, pero nalulungkot na tayo kasi iniisip natin paano kung maubos na. At makita natin dito yung spirit of King Hero ay nananatili pa rin sa makabagong panahon na kuminsan ay tayo rin ay nilalamon na ng pagkatakot. Nilalamon tayo ng mga bagay na hindi pa dumarating sa ating buhay. Ano nga ba yung mga kinatatakutan natin? Halimbawa, takot mamatay, takot maghirap, takot mawala ng trabaho, takot sa hinaharap, at takot sa pagsubok. Kaya kahit nasa atin ang lahat, malungkot pa rin tayo. At hindi maranasan ang kagalakan at tunay na kahulugan ng Pasko. Pangalawa, hindi siya nakarating sa Bethlehem dahil
masyado siyang abala. He is too busy being a king. No? Kung tutusin, siya yung pinakamalapit sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus. Pero di siya nakarating. Buti pa yung mga pantas na galing sa silangan. 3 taon silang naglakbay. Imagine that. Ganun katagal. Kaya nga nung matagpuan nila ang bata, 2 years old na si Jesus Christ. No? Masyadong malayo. Yung kanilang lakbay, makatagpuan lamang si Jesus. Pinaniniwalaan na 6 miles lang ang layo ni Herodes sa Bethlehem. Pero hindi siya nakarating. Marahil ay busy siya. Marahil ay iniisip niya na marami siyang ginagawa sa palasyo bilang hari. Excuse na rin yun siguro para sa kanya. Hindi ko siya pag-aaksayahan ng panahon. Ako ang hari. Ako ang dapat niyang puntahan. Or marahil ay iniisip niya na malayo para sa kanya ang Bethlehem. Kasi yung noong midweek natin, diniscuss ko yung Bethlehem. Ang sabi ng mga Bible scholars, ang Bethlehem, ang pagpunta doon ay napakahirap. Ups and down ang daan, bako-bako, mahirap puntahan. Kaya marahil ay natamad si Herodes na puntahan kasi nga makipot yung daang papunta sa Bethlehem. Maaaring yun ang dahilan. Pero makita natin dito na ang tunay na kadahilanan ay kagaya rin niya tayo minsan ni Hari Herodes. Marami tayong excuses, marami tayong alibi sa pagdalo sa kanya gawain. Maaring trabaho, maaring karir, maaring business, at marami pang bagay ang umaagaw sa atin upang magampanan natin yung ating tungkulin sa Panginoon, sa kanyang iglesia. Marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Tulad ni Herodes, hindi siya nakarating sa Bethlehem. Siya yung dapat na unang nakarating doon. Siya yung dapat na unang sumamba doon kasi siya yung pinakamalapit. Nauna pa sa kanya yung 3 pantas at yung mga pastol na nag-aalaga ng kawan sa parang. Pero siya ay hindi nakarating. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ano yung mga dahilan? Ano yung ating mga alibay upang hindi natin magampanan yung ating tungkulin sa ating Panginoon? Ano yung mga bagay na pumipigil sa atin upang sumunod sa kanyang kalooban? Ano yung mga bagay ang nagiging hadlang upang hindi natin magampanan yung ating tungkulin? Kasi kung minsan pinagpapala tayo ng Panginoon, kasi yun ang kahilingan natin. Pagpalain tayo, pag naman tayo pinagpala, nagiging abala naman tayo doon sa mga pagpapalang ibinigay sa atin. Kung binigyan tayo ng negosyo, kung binigyan tayo ng magandang trabaho, kung minsan ito yung hiniling natin, pero ito din yung nakaagaw sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kung minsan ay hesitant din ng Panginoon na ibigay yung mga hinihiling natin kasi baka ito yung makaagaw niya sa ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kung minsan binabawi yung mga blessings kasi nakakalimutan mo siya dahil sa sobrang kaabalahan natin sa ating buhay. Pangatlo, hindi siya naging masaya noong unang Pasko dahil sa pride o kataasan. Marahil iniisip ni Herodes na sino ba ang batang si Jesus para bigyan ko ng panahon? Sino ba ang batang si Jesus para puntahan ko?
Ganun yung kanyang marahil na iniisip. I'm a king. Siya yung dapat pumunta sa akin. Siya yung dapat na magbigay ng panahon sa akin. Kaya nga, ayaw niyang mapalitan, ayaw niyang magpakababa, ayaw niyang masabing may mas mataas pa sa kanya. Kahit makita natin dito na ito yung isa sa dahilan kung bakit nakaligtaan niya yung pinakamahalagang araw na naganap sa mundo, ang pagsasalaman ni Jesus. Na hindi niya ito nabigyan ng pansin dahil sa kanyang pride, sa kanyang kataasan bilang isang hari. Para sa kanya, wala nang tataas pa sa kanya. Ayaw niyang bumaba. Tulad ni Jesus, na galing sa isang kalangitan, na bumaba sa langit at nakipamuhay sa atin. Makita natin na siya yung Diyos ng sangkalangitan, pero nagpakababa. Inabot niya tayo. Ito yung humility. Ito yung humbleness na binibigay na aral sa atin ng Panginoon. Na kung siya yung isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na galing sa itaas at galing sa langit, ay bumaba sa lupa. Ganon din yung humility na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. No? Ang opposite ng pride, ng humility, ay yung pride. Ibig sabihin, kung tayo ay may kataasan, ito ay salungat sa itinuturo at nais maging buhay natin na itinuturo ni Jesus. Kaya nga, dahil sa sobrang kataasan ni Herodes, ay nakaligtaan niya ang unang Pasko, ang kahalagahan ng unang Pasko. Kung sasalatin natin yung ating puso, ano ang kataasang meron sa ating puso? Baka nasa atin yung pride, ang di pagpapatawad, ang hinanakit, ang kasalanan, ang pagkatakot, at kataasan. Punong-puno ang puso ni Herodes ng mga bagay na ito. At di mahalaga kung kaya di niya nasumpungan si Jesus. Ano ang pumupuno sa ating puso? I-check natin yung ating puso. Baka may mga bagay na di mahalaga ang pumupuno sa ating puso kung bakit hindi siya makapasok. Tulad ni Herodes, nasa kanya ang lahat, pero hindi siya masaya. Baka ganon din tayo. Nasa atin ang lahat, hindi naman tayo pinagkukulang, pero hindi tayo masaya. Kasi punong-puno ng kataasan at mga bagay na di mahalaga yung ating mga puso. Ang tunay na masaya ay yung mga taong kung ano ang meron siya, ito'y itinuturing niyang biyaya sa Panginoon at hindi hinahanap ang wala sa kanya. Di tulad ni Haring Herodes na nasa kanya na ang lahat pero nabuhay sa pagkatakot na mapalitan siya bilang hari at pagkagahaman sa kapangyarihan. Minsan, sa dami ng ating kaabalahan, napapalagpas natin ang pinakamahalaga sa buhay. Walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos na hindi naranasan ni Herodes because he is too busy. Because of pride, hindi natin namamalaya na malayo na tayo sa Diyos. Humility is the opposite of pride, nakatangian ng Diyos. Na hindi natin namamalaya na malayo na tayo sa Kanya. Abundant life can be measured by sharing of life in the pandemic time. Mararanasan natin ang abundant life sa pagbibigay ng ating buhay
para sa iba. Hindi ito naranasan ni Haring Herodes sa kabila ng siya isang hari at nasa kanya ang lahat. Kahit simple lang ang ating buhay, kung nasa atin ang pag-ibig, kapayapaan, kasapatan ng ating Panginoon, tayo na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Mga kapatid, nawa ang tunay na kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ay sumaatin ngayong Pasko. At kung ito ay nasa atin, mararanasan natin ang tunay na kagalakan ng pagdiriwang ng Pasko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa mayamang mensahe ating po narinig ngayon pong gabi. Para po sa ating pong mga handog, ito po ay maaari po nating isend through GCash na naka-flash po sa ating mga screen ngayon at pwede nyo rin pong dalhin sa ating pong face-to-face na simbang gabi sa Sabado at Linggo at sa ating pong Sunday worship na face-to-face din po. Maraming salamat po. Ang aming kaloob sa'yo'y ihahandog. Ang dito ay nag-iipon, pag-ibig ng Diyos. Amen. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga pagpapala na muli namin pinagkakaloob sa iyo. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy magpala sa iyong mga anak. Tunay nga po na ito'y maging kasapatan sa aming mga gawain sa katagumpayan ito. Pagpalain nga po ito sa ikalalagay ng gawain at ng misyon. Amen. Munting bayan ng Bethlehem, payapang nahinay sa iyong pagkagupiling, bituin ang lalakbay sa daan ng iniling, walang hanggang tanglaw, pananabik at panibig, ngayon ay
Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa unang simbang gabi na aming pinagdiriwang. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, tunay nga po na nais mo na magkaroon kami ng tunay na kapayapaan, na tunay na kasapatan sa aming buhay. Yung contentment, Panginoon, na kung ano yung meron kami, tunay nga po na masihan kami. At alam namin, Panginoon, na hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan na nakapagpapasaya sa tao, kundi ikaw mismo ang aming kasapatan at ikaw mismo ang aming kagalakan. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong mga anak. At alam namin, Panginoon, ikaw ang gagawa sa kanilang buhay saan man sila naroroon. Tunay nga po na patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Maranasan ka namin sa aming buhay na gumagawa. Maranasan namin ang iyong pag-ibig. Maranasan namin ang iyong pagpapala. At tunay nga po na patuloy kang maghari sa bawat isa. Na maranasan namin ang pagpapababa, maranasan namin na maglingkod sa iyo, maranasan namin, Panginoon, ang kagalakan ng isang nagsumasamba sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na salamat sapagkat naranasan namin ang lahat ng ito dahil ikaw ang Diyos ang patuloy na pumupuno at patuloy na umiibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo nga po ang iyong mga anak na sa kanilang mga tahanan, nanonood at nakikinig. Tunay nga po na pagpalain niyo nga po sila. Saan man sila naroroon, ang tunay na pag-iingat, kagalingan, pagpapala ang patuloy sa mga kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalamitan, Ama ng diwang banal. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikipisan, pagtuturot kaaliwan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon. Mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nagtatapos ang ating pong unang gabi ng ating pong simbang gabi para sa taong ito. Ina-announce lang din po namin na ang pangalawang gabi po ng simbang gabi para po kinabukasan, December 17 ay same time po 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. At pagdating po ng Sabado, December 18 at Linggo po, December 19, ay face-to-face po ito sa ating pong simbahan pero broadcasted din po via Facebook Live. Maraming salamat po sa pag-attend po nating lahat.